Good morning. I'm Angelo Castro III. I'm Angela and we are the Castros. Oy, today is the Feast of Jesus Nazareno. Oo. Traslasyon. Yung March ng Andas ata, nag-start ng 4:41. 4:41 Kaninang a.m. madaling araw. May mga slight changes kasi yung the way to speed it up a little, di ba? Yung instead of magsalubong, pinadaan muna. Yes. Plus ngayon, yung pagsampa is close to impossible daw. Because yung hulma ng Pero I've seen meron pa mga rin. videos You cannot stop Oo. them. Hindi naman sinabi kasi ng pamunuan ng simbahan na bawal. Sinabi lang as much as possible, wag. And ginawa nila yung shape ng ng andas parang hindi ka makasampa. Tinanggal Pero yung parang mga railings. pero nakagawa pa rin ng paraan nakita ko kanina may isa pa nga doon na deboto, nakayapak. No? Madalas yung mga deboto natin dyan sa traslasyon, talagang nakayapak sila, may dalang mga towel. Pag sampa niya doon sa andas, na natumba siya, talagang nag-upside down siya. I saw some interviews kasi saying na, nawala ng cancer yung sakit ng anak ko. Tapos naging successful. Talagang gagawa ako para ng pasalamat. Ganun. Ang sinasabi naman ng church, mga pamunuan sa simbahan, mga priests and like, saying, ang Diyos naman hindi doon nakasalalay ang blessing sa iyo at pagmamahal. It's nakikita niya yung puso mo. Anyway, madami pa tayong Naging pag-uusapan. kultura na rin ng Pilipino. It's not anymore faith, it's bordering on tradition eh. Tapos, so we have to draw the line between tradition and faith. Tingnan natin mamaya kung ilan na ba yung crowd estimate kasi kanina madaling araw dun sa may Luneta area 230,000 na eh. Tapos sa may Quiapo, sa may Minor Basilica of Jesus of Nazarene 16,000. Mga bandang 4 to 5 a.m. yun. Ngayon, hindi pa natin alam kasi Anyway, we've seen a lot of footages ngayon na talagang siksika na. Yung ito na yung highlight talaga ng traslasyon. Anyway, we're gonna cover that in a bit. We're serving you news in a countdown. All that before your second cup of coffee, this is brunch. Let's start our countdown with the Traslasyon. This year's Traslasyon, or the procession of the image of Jesus Nazareno from Quirino Grandstand to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, has officially begun. For the latest updates, Mobile Journal Merimon Reyes is on the ground. Merimon, ano na ang vibe o feels ngayon dyan? All systems go? Everybody's okay? Frozen si Merimon. Merimon? Oo, kasi we have a lot of mojos naka-station sila in different areas dyan sa Manila para nga bantayan yung nangyayaring Ang problema kasi since mojos reliant on the signal of cell phones and internet, may jamming system dyan. Yes, So kanina, the last time I checked, talagang napakarami na nung mga deboto natin dyan sa traslasyon na ongoing na nagaganap ngayon. Ang kanilang target daw na oras na matapos ang prosesyon na maibalik yung Puon Nazareno sa loob ng Minor Basilica would be 10 hours. Pero ano na ba running time natin ngayon? Kamusta natin ulit si Merimon? Yes, Merimon. Ayan, Merimon, ano ba overall vibe ngayon dyan from where you are? Ano yung nakikita mong pag-uugali ng pulis? Kalmado ba sila? Are they relaxed? Ano ba give us a picture, paint us a picture. Angelo and Angela, ngayon yung mga nandito sa paligid ng Quirino Grandstand, yung mga deboto, mga security officers, even yung mga medical response team ay nagpapahinga na muna since overnight, mula kagabi hanggang kanilang madaling araw, 4:41 a.m. to be precise, doon na nagsimula talaga yung pag-andar ng andas para sa Traslasyon 2025. And yung latest sa datos natin, halos pumatak na ng 700,000 yung mga debotong nandito sa Quirino Grandstand kanina. Pero, sana obserbahan din natin, medyo naging mabilis yung pag-andar ng andas mula dito sa Quirino Grandstand palabas doon sa Finance Road. So less than or about 30 minutes, nakalabas na yung andas dito sa Quirino Grandstand. Pero naobserbahan natin, even if nabago yung pinakadesenyo nung andas, mas tinaasan na to, wala ng mga puwang o yung mga pwesto ng ilaw at bulaklak na matutungtungan, marami pa rin sa mga deboto yung sumusubok na makalapit o makatungtong dito. Kaya medyo nagkaroon kanina ng glass, medyo hindi umusad ng maayos itong andas. Pero nung nakuha na yung sinasabing flow nga na paghatak ng lubid nito, nagpatuloy na ito sa paglakad. Pero sa mga nakikita din natin sa pag-monitor din natin, doon nga sa may Ayala Bridge o Ayala Boulevard,
nagkakasiksikan na ang mga tao. Dahil ultimo yung mga deboto, even if sinabi na bawal munang pumunta o tumambay sa mga tulay na dadaanan ng Andas, ay pinigpilitan din nila yung pagpunta roon. Dito naman sa likuran natin sa Quirino Grandstand, patuloy pa rin yung pahalik o yung pagpupugay naman sa imahe ng Jesus Nazareno. And base sa mga nakausap natin mula sa Hijos de Nazareno, abot pa doon sa labas ng Calao Extension yung pila ng mga tao ng mga deboto. So yung ilan sa mga deboto na nakita natin simula kagabi hanggang kaninang madaling araw, yung iba sa kanila sumama sa traslasyon, yung iba na natili dito, nagpipiknik pa nga, nagpapahinga at yung mga bata ay naglalaro pa. Mary, nabanggit mo na mabilis ang paglabas ngayon ng Andas as compared to the other years. No? Is it because yung bago nilang ginawa, yung bawal ang salubong until after na makalampas ka ng Manila Hotel going into Ross Boulevard? Yes, naging mahigpit sila sa pagbabantay sa daloy ng mga tao ng mga deboto. Pero every now and then, simula kaninang 4:41 a.m., may nakita tayo na konting struggle kasi nga marami pa rin yung sumusubok talaga na tumungtong. Pero since nasabi rin nga ni Alex Irasga mula sa Quiapo, yung dami ng tao o mga deboto na makakatungtong sa Andas kung may susubok man ay relatively mas kakaunti kumpara sa disenyo ng Andas ng lumipas na taon. Kaya ngayon, mas smooth flowing na yung paglakad ng traslasyon. Pero ang makikita natin na sa mga susunod na oras ay ibang mga tulay na dadaanan pa nito. Kasi tulad sa Ayala Boulevard hanggang Ayala Bridge, yung mga tao o yung mga deboto na supposedly naghihintay muna bago makaabot doon sa tulay, nagpumilit sila, nilagpasan pa nga nila o sagupaan sila doon sa bantay. So, Marymon? Medyo nahirapan tayo sa signal with Marymon. Yeah, Marymon, can you still hear us? Yes, Angela. Ayun. Sige, Marymon, kasi kanina no, nakita ko nga doon sa Facebook page ng One News natin, ay yung top shot, no, top video shot nung mga deboto. No, napakarami na. Can you give us an estimate kung ilan na ba yung crowd dyan? Kanina, yung mga nandito sa Quirino Grandstand, over 700,000 yung naging crowd estimate dito. Pero dito na parang yan sa Quirino Grandstand. So kung idadagdag pa yung estimate numbers doon naman sa mga daan na madadaanan o parte na ruta ng traslasyon, chances are around 10, 15, 20,000 yung magiging crowd estimates per area. So pwedeng abutin yung 6.5 million na number o ng mga deboto last year, or baka raw palagpasan pa ito since ngayon nga ang first time na isa-celebrate o ipagdiriwang ang Pista ng Nazareno bilang isang national feast day. Oo. Meron ba tayong mga naitatala, mga untoward incidents dyan ngayon, Marymon? Mga nahimatay, mga nawala? Can you give us an update? So far, kanina nung dumaan tayo o nag-ikot tayo dito sa Quirino Grandstand, doon sa may pwesto ng isang medical response team, merong isang senior citizen na nakahiga sa loob ng kanilang ambulansya. Ang nasabi lang sa atin tungkol dito ay sumamaraw ang kanyang pakiramdam, posibleng dahil sa puyat, sa pawis, at saka sa init ng panahon ngayon. Kasi kahit sabihin natin na medyo nagiging makulimlim ang panahon, iba pa rin yung init ngayon plus yung dami ng mga yun pa lang yung datos na meron tayo mula rito sa Quirino Grandstand. Siguro yung estimate na lang ulit no, ng tapos ng prosesyon dyan. Kasi may target daw sila 10 hours, pero ma-achieve ba yung 10 hours? Sa mga nakausap natin dito na security officers, ang sabi nila kung masusunod daw yung pagdidisiplina ng mga tao na hindi natutungtong o makikipagsagupaan sa mga ruta ng traslasyon, posibleng less than 15 hours or so yung magiging tapos or running time nitong traslasyon. Pero ang pinaka nagiging challenge daw dito ay doon sa mga lugar, sa mga tulay, sa mga kalye o kalsada na posibleng pagsiksikan pa o pagdami ng mga tao o debotong pupunta na pwede pa nga maapektuhan yung daloy ng Andas. Oo. Marymon, lasa, no? Kasi ongoing daw yung hourly mass sa Menor Basilica. Hanggang anong oras nila gagawin yung hourly mass na yan? Usually hanggang sa bago, kasi maraming proseso o maraming phases itong pinaka-traslasyon. Mula dito sa Quirino Grandstand, nagkaroon ng Misa Mayor kaninang 12 midnight. Karoon ng mga prayer vigils, 1 a.m. onwards, and then bandang 4 a.m. nagsimula na yung pinaka-traslasyon. Pag umabot na yung Marymon? Nawala ulit. Marymon, are you still there? Marymon? For those who just tuned in, ang nakikita niyo po sa inyong TV screen it's the ongoing traslasyon. Yes. Wherein sinasabi na thank you, Marymon, for that update. I guess we won't get back to her, but the video you saw or you were looking at a while ago is may nakasampa pa rin na mga deboto. At ito yung mga volunteers na iba fending off those who are
trying to climb the andas. Ang problema kasi Yung dito, mga nakapalibot dyan sa loob, sa may Oh, gilid yeah, ng volunteer yan, andas, volunteer. ang tawag sa kanila, Hijos del Nazareno. Yan, naka-red sila, tapos kita mo yung isa naka-megaphone. Ang iniiwasan kasi nila is may umakyat sa pinaka-top part, which if hindi properly balanced, pwede mag-tip over yung andas kasi. So yun ang nagiging Yung ulo problema. pala nung original na na imahe ng Puo Nazareno nasa Minor Basilica. Yes, oo. Pero yung katawan yan yung original. Yes, that's Yung original. the one there sa Quirino for the pagpupugay or pahalik, replica. Replica, yes. So, Oo. It's Pero because- yung pati yung krus na pasan-pasan nasa Minor Basilica. Because it's already, nung dinate nila ng mga historians, the wood or the material, kung lagi mo daw i-expose sa baka elements, matunaw, mag-crack. magdi-degrade daw, eventually hindi daw tatagal. 400 plus 400 years eh. And it's Can a you imagine? and it's considered already an historical artifact. So 1606 nang dumating dito. So ayaw mula nila Mexico. ilabas ng iilabas. So that's why ang replica na lang ang nilalabas nila. Oo. Uy, mamaya mga brunchies, marami pa tayong mga updates tungkol sa Puo Nazareno, yung ongoing na traslasyon 2025. Dito lang kayo sa branch, One News. Sa lahat ng We programa have ng One special News. coverage. Yeah. But for the meantime, let's continue with our countdown. Next in our countdown, the Department of Public Works and Highways, or DPWH, has announced a major project for 2025. The agency said they plan to rehabilitate the entire stretch of EDSA. Among the goals is to ease the worsening traffic and make traveling comfortable. According to DPWH Secretary Manuel Bonoan, it is about time to revamp the thoroughfare. Ang gusto ni Presidente, dapat we have to improve actually yung riding quality of EDSA. We will rehabilitate the entire EDSA starting 2025. Kasi sa ngayon, dumaan ka sa EDSA, kung minsan nahihirapan ka mag-text sa kakakalbog ng sasakyan. If you look at yung mga interviews nila, it's not only about fixing the streets remapping and revamping the entire layout. For example, kasi kung titignan mo yung mga choke points ng EDSA, which is in Commoning Flyover, and then you go again to that flyover bago mag-Annapolis, masyadong yung makipot ang entrada ng May nagbabottleneck eh, di ba? underpass tsaka ng overpass. Plus yung busway, yung pwesto niya, lagi nagkaka-imbudo. So therefore, yun ang choke points ng EDSA. So I guess yung remapping nila will have to do with the widening of the underpass. Yung underpass na yun, panahon pa ni the late President Marcos, the father of PBBM. Senior. Sila ang gumawa ng mga underpass na yan sa Cubao. And yung design na yun was built for yung panahon na yun na makipot yung entrada. Makipot. So ngayon siguro, I guess they have to widen it. Plus they mentioned in an interview na they're looking at maybe landscaping it and modernizing the way EDSA look. Okay. Ang Then they will tanong, have to buy yung mga nasa gilid kung road widening pinag-uusapan well, natin. hindi man sinabi road widening. It's already wide as possible. But siguro just the layout. Hindi, kung dadagdagan nila ng lane. Pero you can also see yung mga yung ibang stretch ng EDSA dyan, yung may mga lubak-lubak na rin. So talagang kailangan ng gawin yung EDSA. Ang tanong dyan, kailan at saka paano nila, kasi medyo magtitiis tayo dyan ng mga ilang buwan na talagang matraffic dahil I'm sure parts of it will be closed habang ginagawa. Well, Hindi natin without madadaan. affecting traffic. Pero tiis muna. EDSA as it is, with all its wideness and all its access points, is already a terrible, a terrible source of traffic. So I don't know how they're going to do this. They might do this in phases sana. Phases yan for sure. Kasi could you Hindi imagine, pwede nang biglaan yan. yung Commoning Saan tayo dadaan? Commoning flyover nga, Mabuhay lane. na-shutdown lang ng sandali, di ba, nagkagulo na sa traffic, nag-choke na. Pero natapos din, di ba? But this is only one flyover. You're talking about the entire EDSA. So how do you go about Okay, that? okay lang sa akin i-rehabilitate, pero ayusin yung rehabilitation. Baka mamaya naman kasi mag-rehabilitate, tapos after 3-6 months, makita mo butas-butas ulit No. yung EDSA. Well, EDSA is from Caloocan Yes. all the way to Magallanes entry point. And lininaw nila, when they say rehabilitate EDSA, not only daw yung mga lubak-lubak. Kasi yung ganyan, reblocking lang yan. Yes. But the entire layout of EDSA will be redesigned. Oo. Redesigned. Redesigned. Okay, sige. So abangan natin kung kailan yan, ha? Kasama yan sa sa proyekto nila pero for 2025. before we go, kasi I think at a decade ago, I don't remember, was it PGMA? There was a plan na
to make EDSA look like the 101 highway ng US. Ng US. It's an avenue Dati also. sabi nila niyan sa Commonwealth eh. No, kasi ang difference ng EDSA, bakit Commonwealth is a choke point also, pero mas dumadalo yung traffic, it's because yung exit points ng Commonwealth mas malawak. Ang EDSA, ang exit points mo into Isa lang Cubao and to Makati, ang liliit ng Tsaka daan. isa lang. So parang Sa Commonwealth kasi you have pwede kang mag-U-turn sa may malapit sa St. Peter. Oo. Tapos meron ka ring option sa kabila pa. So medyo nadi-divide Hindi, yung I'm also talking about yung bulto. off-ramp exit points. Gusto nila gawin ng style, parang freeway style na pag mag-exit ka ng EDSA, malawak ang exit point, walang imbudo. Kasi kung maliit ang daan mo, bottleneck. mag-exit ka, buntot yan eh. Totoo. Sige, let's go. Okay. Ranking 8th in our countdown is about the unemployment rate. The number of unemployed Filipinos saw a decline in November last year. According to the Philippine Statistics Authority, the unemployment rate dropped to 3.2% from 3.9% in October 2024. The latest figure translates to 1.66 million unemployed Filipinos. The PSA attributed this to increased demand for workers during the holiday season. Meanwhile, underemployment also fell to 10.8% in November 2024 from 12.6% in the previous months. Oo. So yung sa underemployment, yan yung may mga trabaho na pero Kulang pa. naghahanap pa sila ng mga side hustle, kumbaga. Pero Kumbaga, it's not enough to meet the surviving threshold. Oo. So, dumami nga daw yung mga pagkakataon na nagkaroon ng trabaho. Pero yun nga, parang it's really not that enough. Ika nga nila. Pero, yun, ang chine-check din nila dyan, yung medyo may pagbaba din yung industry ng agriculture. Yes, oo. Because of all of the bagyos na dumaan sa atin last year, yun talaga yung bumaba yung doon, yung employment. Pero other industries like sales, marketing, umu-okay siya, namamayagpag siya ngayon. Kasi marami nag-open na business right Yeah. after the pandemic, tapos may mga nag-reopen nung nagsara ng pandemic. Actually, some businesses are still categorizing themselves as recovering pa rin from the pandemic. So, nag-shoot up. Ngayon pa lang sila daw some investors are saying that they're confidently investing in their businesses now. Kasi itong last year and the years before, medyong wait lang. Recuperating wait pa lang, no? di ba? Kailangan namin huminga. Okay, parang wala na talagang pandemic, wala na yung trauma, wala na yung stigma of the pandemic. They're talagang pouring in money At already. saka during those times na bago tayo dumating dito sa 2025, 'di ba nag-contemplate pa yung iba na hindi muna sila talagang nag-full force na mag-office. Yes. Some of the Work from home. industries nag-work from home pa rin and yung iba nag-maintain sila until now mag-work from home. May mga ganung nangyari before they move back doon sa kanilang mga offices. And I think one of the reasons why nag-move back sila sa mga offices is yung panakot na hindi sila mabigyan yung sa tax, 'di ba, yung sa business sector. Yeah. Oo, dun Yung sa, tax exempt. Yun sa sa BPO. Kasi yung diba? mga BPOs they situated in mga yung zones. Yes. Employment Business zones. economic zones, Yes. economic zones. Oo. All right. Let's coming up. The traditional procession of the image of Jesus Nazareno is now underway. We'll give you live updates later in the program. And more Filipinos see themselves as poor, with self-rated poverty rising to its highest level in 21 years. We're just getting started, mga kapatid. More of our top 10 news when brunch returns. Keep it here on One News. Good morning. You're still watching Brunch here on One News. Today is the day of Traslasyon 2025. Jesus Nazareno, the feast of the Jesus Nazareno. Oo. Batiin ko lang to mga nasa Facebook natin na maagang gumising at nag-abang sa atin. Alex Fuentes, good morning sa'yo. Of course, we have Ralph Domingo. Sabi niya, feeling well again on a brunch. Yan. Kasi Ralph, di ba, 39 daw fever? Yes, si Mig Sebron, of course, always watching. Si Gary Field, magandang umaga sa'yo. Si Sam Pokemon Go, kumakain daw siya ng white chicks adobo. Ba, sarap. Parang nagutom ako doon. White chicks adobo. Oo, yan yung mga puting... Adobo sa puti. Adobo sa puti. Yung instead of toyo. Vinegar.
Vinegar and patis. Okay, Christian Cabalquinto. Yan, nanonood din siya sa atin. Welcome back daw sa akin. Okay. Si Kuya Mer Abad, of course, nanonood. Si Fe Timbal Abiog. Happy Fiesta. Mahal na Nazareno, I love you. Si Arnold Lee. Si Rica Benepayo, your cousin. Oh, my cousin. Good morning. Oh, sa Pokemon Go, sana daw wala daw mahimatay, sabi ni Migs Ebron, no, nagsisiksikan. Dito po sa we have also here sa YouTube. Oo, basahin natin. Nag-commercial, Nag-commercial. Yan, teka lang ha. Skip natin para makita natin yung mga Si Ronald Maxtay, Tito Nito, Tito Naldi, Tita Daisy, and Kuya Jopet nanonood yan all the way from Antipolo. Leonie Valdesoto, si Summer Cabrera, si Armando Abella, si Elmo Cardenas, George, nanonood din siya sa atin. Alright. Ayan. Okay. Sige, let's move on to our countdown. Going straight now to our 7th spot, millions of devotees of Jesus Nazareno are expected to join this year's Traslasyon. Now let's get updates from mobile journalist Evan Tarinque live from Manila City Hall. Evan, ano na? Kamusta na dyan? Mukha kang pagod, Ivana. Angela, Diego, simula nga kaninang umaga, no, maraming mga deboto ng Jesus Nazareno ang dumayo at pumunta dito sa Quirino Grandstand. At actually, yung iba nakapila na, yung ginawang yung ibang tactics, yung iba ay nag-abang sila doon sa mga ruta na dadaanan nitong Poong Jesus Nazareno. Kanina may mga nakausap tayo. No? Simula kagabi, nag-overnight na sila para nga maabutan nila yung traslasyon ngayong umaga, no, para hindi na rin sila siksikan ngayong umaga. Pero kanina, abutan din natin na talagang paglabas pa lang nito nga Poong Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand ay talagang dinumog kaagad ito ng mga tao. And so far, no, hanggang sa ngayon ay nasa Ayala Bridge pa rin itong Poong Nazareno at dadaan naman yan maya-maya sa may Carlos Palanca. Diego, Angela. Yeah, Evan, based sa mga nakikita mo on the ground tsaka mga nakakausap mo this year ba, pero mas mabilis ang flow nitong procession as compared to last year? At ano ba ang magiging talagang ruta nitong andas? Could you walk us through this? Yes, Diego. No, actually, ang ruta nitong magiging andas ay dadaan ito sa may mula Quirino Grandstand, dadaan ito ng Katigbak Parkway papunta sa may Ayala Bridge. Hanggang liliko sa may Carlos Palanca at kakanan naman ulit papunta naman dito sa lagpan ng San Sebastian Church kung saan nga taon-taon na ginagawa itong sinasabing parte ng kanilang tradisyon, yung pagbungaw sa may San Sebastian Church. At pagkatapos nga ay babalik na yan pauwi sa may Quiapo, Manila. Kanina mga nakausap naman natin ang mga deboto. Tinatanong natin, kamusta naman sir yung deboto ngayon? Mahirap ba compared last year, no? Diego, compared last year ay medyo gigil pa rin, nandun pa rin yung gigil ng mga tao na makalapit dito nga sa anda ng Jesus Nazareno. Dahil nga kung maalala, no, ilang taon din nawala ng traslasyon dahil nga sa COVID, no? And last year, yung unang taon matapos yung COVID ay talagang andun ako mismo sa may ground, no? Talagang mararamdaman mo yung gigil, and ganun pa rin naman yung gigil ng mga tao ngayon. Diego, Anton. Okay. Anong mga security measures ang pinapatupad natin ngayon dyan sa area ninyo, Evan? Angela, kaliwat kanan naman yung mga security personnel na nakapaligid dito sa Quirino Grandstand, pati na rin dito sa ibang parte sa ruta ng dadaanan ng traslasyon. No? Isa pa nga sa pinakamalaking security measures ngayon ay yung pagpatay nga ng signal. So far ngayon wala talagang signal yung dadaanang ruta. So pahirapan makakontak ng mga tao ngayon. Isa rin doon sa pinagbabawal. No? Meron kasi 18 pinagbabawal na gawin ngayong araw. Gaya nung bawal yung pagtampa actually dito sa may anda ng Poong Jesus Nazareno. Pero nakikita natin tuloy pa rin yung pagsampa ng mga ilang deboto. Pinagbabawal din
yung pagsusuot ng mga caps at ng hoodies at syempre pinagbabawal pa rin yung pagdadala ng mga matutulis na bagay at ng baril. Yes, Evan, I'd Diego, like to Andre. ask na kasi based sa nakikita ko from where you are, parang ang flow ng traffic seems to be smooth naman. May naririnig ka bang balita kung naapektuhan ang mga daanan, ang side streets ng Manila because of this year's procession? Yes, Diego, kanina actually maraming mga daanan sa Manila ang isinarado para nga dito sa traslasyon. Pero actually, ito nga nasa likod ko, ito yung Padre Burgos Avenue. May kita nyo. Itong part na ito, no, may kita naman natin ngayon, smooth yung daloy ng trapiko. Pero kanina, wala ka talaga madadaanan dyan. Mismo, ultimo tao na naglalakad ay may hirapan. Dahil ito ay parang punong-puno rin ng mga deboto. Ang ginawa kasi nung iba, inabangan nung ibang mga deboto dyan sa may Bandang National Museum. Yung pagdaan ng ANDA hanggang sinalubong nila sa may finance road doon banda bago ito tumawid sa may Ayala. So itong parting ito, ngayon lang ito lumuwag dahil kanina punong-puno ito ng mga deboto. Diego? Okay, Evan, meron ba tayong mga naitalang nahuli ng mga security forces dyan, ng mga pasaway, na mga nakialahok dyan sa traslasyon, like yung mga hindi sumunod sa mga security guidelines, yung pagsusuot ng sombrero, yung pagdadala ng mga matutulis na bagay, etc.? Angela, so far wala official data na inaabot sa atin ang kapulisan o yung mga security personnel dito. Pero kanina nagkaroon kasi ng incident sa may bandang Ayala Bridge. No? Dahil ngayong taon, prohibited muna yung mga deboto na tumawid kagad sa Ayala Bridge habang wala pa yung anda. Kanina nagkaroon ng onting situation doon kung saan nagkaroon ng onting tulakan. No? Dahil yung ibang mga deboto gusto makapwesto kaagad dito sa Ayala Bridge. Pero in terms of numbers, we're still gathering yung official numbers dahil wala pa silang inilalabas kung gaano karami yung mga nahuli or ano yung magiging after mahuli, ano yung mangyayari sa kanila. Angela. Okay, sige, before we let you go, Evan, paulit na lang ulit as we speak, nasaan na ngayon ang Andas? Angela, so far sa ngayon ay nasa may Ayala Bridge pa rin yung Andas natin. No? And yun nga, no, after nyan, maya-maya dadaan naman ito sa may Carlos Palanca. Itong Carlos Palanca last year dyan, ako tumao. No, kung saan yung daan talaga dyan ay medyo makipot, no, mas maliit. Kaya expected na kung matatandaan, last year din, no, pagdating sa Carlos Palanca hanggang sa Arlegui, ay talagang tumagal din yung pagdaloy or pagdaan ng ANDA no, Jesus Nazareno. So expected na pagdating dyan ay baka mas bumagal pa yung pagdaan nito. Pero expected, sinabi rin ng pamunuan ng Quiapo Church na inaasahan nila na this year ay mas maagang matatapos itong traslasyon ko dahil kung last year ay 15 hours or almost 15 hours, ay ngayon ay baka mas mababa pa dyan. Angela? Sige, Evan, magkape ka muna. Nakakaawa. Pagod na siya, Pagod si oo. Evan. Kape ka muna, Evan, at mag-ingat ka. Kagabi pa ata sila dyan Kagabi pa, no? Oo. Kagabi pa, Evan. Okay. Hindi naman. Hindi na. Anyway, mag-ingat ka, Evan. We'll get back to you throughout the day. Thank you very much, mobile journalist Evan Tarinque. As we mentioned kanina, no, so yung mga iba't ibang mga mobile journal natin nakaposisyon yan sa iba't ibang mga lugar dyan kung saan nangyayari yung traslasyon para bigyan tayo ng updates dun sa nangyayari. At mind you, yung mga mobile journal natin, mga ano yan, one-man team yan. Oo, kaya nga mobile journal, mga modules Saludo ako sa natin. mga yan. Oo. Oo. Okay, sige, let's continue with our countdown. Settling in at the sixth spot is about President Bongbong Marcos, who has directed concerned government agencies to ensure the strict enforcement of the Implementing Rules and Regulations, or IRR, of the Magna Carta of Filipino Seafarers. Mobile Journal Julie Baisa has the report. Please ensure the immediate issuance of all remaining guidelines relative to the implementation of this IRR and the Magna Carta of Filipino Seafarers. Monitor its strict compliance by all stakeholders and assist our seafarers to maximize the benefits that it provides. Let us ensure that every provision of this law and this IRR are not just words that appear on paper, but a bulwark that our seafarers can rely on.
This was President Ferdinand Marcos Jr.'s directive to the Maritime Industry Authority, the Department of Migrant Workers, the Department of Transportation, and the Department of Labor and Employment following the signing of the Implementing Rules and Regulations or IRR of the Magna Carta of Filipino Seafarers, the Republic Act 12021, or the Magna Carta of Filipino Seafarers was enacted September last year. Marcos emphasized that the provisions under the law and IRR are designed to uplift the lives of Filipino seafarers and their families. The Magna Carta and the IRR guarantee fair medical treatment and access to free legal representation, ensuring that in moments of vulnerability, whether due to illness, injury, or legal challenges, our seafarers will have the support and protection from government. PBBM cited that the Magna Carta also ensures the safety of women in the maritime industry. The law acknowledges the special difficulties faced by women seafarers and the urgent need for their protection. Sinisiguro ng Magna Carta of Filipino Seafarers at IRR nito ang inyong mga karapatan laban sa diskriminasyon at pananakot. For his part, DMW Secretary Hans Kakdak said the enactment of the law is the government's way of giving back to the hard works of the Filipino seafarers. Paying tribute in the sense that we provide the necessary recognition of rights and protection, provision of protection, such as social welfare protection, social insurance, social protection, and also protection of women seafarers, as well as promoting employment and opportunities for women seafarers. Kakdak also mentioned that there are provisions of wages, rest periods, overtime pay, and other provisions entailing labor standards of seafarers on board foreign ships. Mobile journalist Julie Baiza, We Are One News. Yan. So, this is only to make sure na yung mga seafarers natin na nagtatrabaho, di ba, ay nabibigyan ng tamang kompensasyon at natutulungan ng government natin kung sila ay, alam mo na-injure, nagkasakit at the time of their, duties and responsibilities or deployment, or kung may mga legal challenges, di ba, may mga pangangailangan sa usapin ng legal, nandiyan dyan yung gobyerno natin para tulungan sila. And also kasi, tayo ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamaraming binibigay na seafarers sa iba't ibang mga... Seafarers, nurses, and engineers. nagkaroon lang tayo ng setback, I think, mga few years ago, last year din yun, na nagkaroon ng issue doon sa mga... Hindi updated ang skill set. Oo, yung di ba kailangan i-retrain, kailangan maging up par tayo doon. So may tinatawag sila na parang certain standards na binibigay ng mga seafarers. And of course, yung, di ba, pag nagkakaroon tayo ng mga balita dito na may mga na-hijack na mga nakikidnap na mga seafarers or mga, ang tawag doon, yung mga ginugulo ng mga pirates, di ba? Mas lalo sa mga war zone areas. Sa mga war zone areas, nandiyan dyan. Tsaka nandito din itong Magna Carta nitong Filipinos for Filipino seafarers, making sure na ligtas itong mga seafarers natin. And para hindi na sila pumunta dun sa mga yung mga danger zones. High-risk areas. High-risk areas, oo. Like yung mga sa Israel area, di ba? Yung mga ganun. Oo. Although meron kasing option na pwede sila, pero may hazard pay. Oo, may hazard pay. Pero kasing iba, 'di ba, parang mas maganda na 'wag na lang, 'di ba, sa ibang biyahe na lang kayo kaysa sumuong ka dun sa ganung risk. All right, let's continue with our countdown. Coming in at our top 5, the Immigration Bureau issues a stern warning for those harboring illegal POGO workers. The agency said companies and individuals violating the POGO ban will face the full force of the law. It reminded the public that harboring illegal aliens is a serious offense under the Philippine Immigration Act. Over 11,000 former POGO workers have yet to be deported following the December 31 deadline for the ban. Kasi di ba dito, lagi natin pinag-uusapan and na-interview natin from mga breakout groups. The USEC ng PAOK na may mga ilang mga... Guerrilla group, tawag nila. Oo, equipment na naiwan dito from the big POGO hubs na raid ay pinick up ng ibang mga Pilipino at gumawa ng sarili-sarili nila maliliit na POGOs. We asked them about yung breakout groups na ito, if these are strictly mga racket lang ng kanya-kanyang
kanya-kanyang Pinoy group lang. No doubt, there is still a person behind this because even if you have the equipment, kung kunyari Pinoy ka, kinuha mo yung gamit, even if you have the equipment, wala ka pa rin access sa mga data clients. na kailangan mo. For example, may scam ka, may listahan na yan, international list, is still with the head. So, Tapos ang ginagawa daw nila, kakontsaba pa rin daw nila, Diego, dun sa yung mga maliliit, no, yung mga pogo hubs nila, ay sa loob ng mga condominiums Yes, or sa loob ng mga residential private areas. subdivision, yung mga ganon. So, yun yung isa sa mga kinakrakdown din ngayon ng PAOK kasama doon sa mga iba pang mga... Kasi from January 1 onwards, talagang bawal na ang Pogo. Binigyan sila, di ba, last year until December 31, baguhin yung status ng visa nila, mapauwi sila sa kanilang mga bansa. At ngayon talaga, crackdown na. Wala nang kapatawaran. Di ba? Dire-diretso na sila doon. Okay, let's continue with our countdown. On our top 4, the Department of Health has reported a decline in cases of influenza-like illnesses or ILI in the country. As of December 31, 2024, a total of 179,227 ILI cases were recorded. This was a 17% drop from the 216,786 cases logged in 2023. Despite this, DOH spokesperson and Assistant Secretary Albert Domingo urged the public to observe proper respiratory etiquette. In addition, the DOH has assured the public that there is no cause for concern amid the human metapneumovirus or HMPV outbreak in China, emphasizing that a lockdown is not necessary. Patuloy na hinihikayat ng Department of Health ang publiko na isagawa ang respiratory etiquette tulad ng pagtatakip sa ubo gamit ang siko, pananatili sa bahay kapag may ubo, sipon o lagnat, at madalas na paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig habang nagpapatuloy ang mas malamig na northeast monsoon o panahon ng amihan. Binigyan diin rin ng DOH na ang panahon ng amihan ay maaaring humantong sa pagtaas ng mga kondisyon sa paghinga tulad ng allergy o respiratory infections. Yeah, this is a 60-year-old virus that originated from Deutschland. Hindi to bago. Deutschland ba or ano? Netherlands ata. Netherlands or Deutschland. In Europe, 60 years ago, nag-resurface lang sa China to start the year. So a lot of people were going online and saying, "Wap, ano nangyayari? Bakit?" But no, it happens daw. This virus reappears most often than not. It's a pneumonia virus. Alam natin, it hits the upper respiratory tract, which means ang cough na abangan mo is yung pressure ng cough daw mararamdaman mo sa upper part ng lung area. Usually, ibang respiratory illnesses kasi mararamdaman mo sa lower part. Ito daw yung ubo, yung burden nandito. Parang dry cough siya pero may phlegm, 'di ba? Yun yung datingan nila. Pero wag daw mangamba kasi wala naman dito sa atin most especially sa Pilipinas, wala pa naman na itatalang ganun. Although, yun nga dun sa report natin, we have rising cases ng mga influenza like yung mga flu. And we've seen that, 'di ba? Meron tayong mga family, may tayong mga relatives, 'di ba? Meron tayong mga co-workers. Ako, isa na ako diyan sa mga tinamaan ng flu. Ikaw ngayon, 'di ba? So, talagang yun yung panahon Not ngayon. but the other. With the other time. Pero yun nga, so ingat-ingat na lang din ngayon wala namang masama kung if you feel like na pag lumabas kayo ay baka may mahawaan kayo or kayo yung mahawa, feel free to wear your Tama mask. naman si Spokes proper Alcohol, coughing diba? etiquette. Diba? Huwag ka mag-uubo. Diba? Magko-cover ka naman ng ganyan. Mag-cover ka. Kaya naman kayo. Tapos pa rin, 'di ba? Proper hygiene. Laging magugas ng kamay, 'di ba? Wag nang hawak sa ilong, sa mata kasi diyan po pwede kasi yung mga droplets mapasa sa iyo yung sakit. So, yun lang yung kung ano yung mga ginagawa natin, especially of course nung pandemic. Pero the lockdown, 'di ba? Let's maintain distance also dun sa taong merong ubo. Kaya layo-layo ka ng konti sa akin. Diego. Sige, broadcast mo yan, makala nila totoo Joke yan. lang po. Maban kayo ako kung naman. saan-saan dyan. Nagjo-joke ko lang. Pero ingat po tayo, lalo na ngayon. Nako, nagsisiksikan po ngayon dyan sa Manila dahil nga sa traslasyon. So, baka mamaya, the next day po, maitala na rin natin na marami pa rin mga nagkakasakit. But ingat po, mga kapatid. Alright, let's move on to the next.
Moving over now to our top 3, Vic Soto is set to lodge a complaint against the maker of the Pepsi Paloma trailer. The trailer was posted by controversial director Daryl Yap. Yap's previous works were criticized for alleged historical revisionism. This time, he was set to release a film about the late sexy actress Pepsi Paloma, a snippet of which mentioned Soto's name as allegedly one of her rapists. Soto's camp said they will file a criminal case before the Muntinlupa Regional Trial Court. Oh, like So, as expected. yung made in Malacanang, di ba? Remember, a lot of, syempre people on the other side claim na hindi yun Hindi yun yung nangyari. nangyayari. Oo. But let's get some updates from the Muntinlupa Regional Trial Court. We have with us mobile journalist Denise Valdez Sancho live on the ground. Denise, go ahead. Angela Diego, katatapos lang actually ng opisyal na pag-file ni Vic Soto o ng kampo ni Vic Soto against Daryl Yap, kung saan officially ang naging kaso nga ay cyber libel and another separate case of writ of habeas data with the cyber libel having 20 million worth of moral damages. It was confirmed by the attorney of Vic Soto, Attorney Buco de la Cruz, na isa sa mga dahilan kung bakit nagsampa ng kasong cyber libel ay dahil nga naaapektuhan na ang pamilya ni Vic Soto, si Pauline Luna, nakakatanggap na ng threats, maging ang anak ay nakakatanggap na ng pambubuli mula nga dito sa trailer o sa teaser na lumabas sa pelikula ni Daryl Yap. Oo. Para lang sure tayo, ano yung eksakto na kaso na isinampa nila ng kampo nila Vic Soto? Ang kasong isinampa ngayon officially, that is the cyber libel, and there's a separate case which is a writ of habeas data. Ito naman para sa mga nag-share, nagre-repost ng anumang related dito sa mga teaser o film ni Daryl Yap, kung saan they want or the goal for the writ of habeas data itigil o pigilan ang pagre-repost ng anything related. But as of now, cyber libel yung officially na pinunta talaga dito ni Vic Soto, kung saan ang may criminal case ay kay Daryl Yap mismo. Yeah, Denise, sino ba pumunta dyan to file the case? Bukod sa kampo ng mga abogado ni Vic Soto, kasama niya ang kanyang asawa na si Pauline Luna Soto, at nabanggit din ni Vic Soto, the family has been supportive, but kailangan na talagang mapigilan itong naging libel nga, kaso nga ng libel as per their camp mula kay Daryl Yap dahil nga dito sa pelikula niya. Denise, itong sinampang cyber libel case against Direct Daryl Yap, meron pa ba silang plano na magsampa pa ng iba pang mga kaso sa iba pang allegedly nandito sa pelikula? Ayon naman kay Vic Soto, trabaho lang daw para sa mga actor at hindi sila damay dito. Solely as of now, the criminal case is against Director Daryl Yap. Yes, Denise, baka you could give an update sa mga viewers natin on what led ba to this filing of criminal cases by Vic Soto and his lawyers? Yeah. Just for context, isa sa mga talagang naghimok sa kampo ni Vic Soto para magsampa nga ng kasong cyber libel doon sa teaser kasi ng palabas or upcoming film ni Director Daryl Yap, nabanggit, kung saan, for context, ito ay related sa dating sexy star na si Pepsi Paloma, isang biopic film ni Pepsi Paloma, at sa teaser nabanggit yung pangalan ni Vic Soto na mismo directly. At ayon kala attorney, ayon din kay Vic Soto, hindi nang hingi ng consent sila Daryl Yap dito. At ayun nga, isa pa sa nag-udyok kay Vic Soto ay dahil naaapektuhan na mismong pamilya niya dahil nga dito sa nagsa-circulate na teaser mula sa film. Sino ba yung legal team ni Bossing Vic Soto? From Divina Law, pinamumunuan niya ni Attorney Buco de la Cruz. Siya kanina ang nandito. Actually, maaga sila, inintay talaga nila si Vic Soto at si Pauline Luna para maging official na nga itong pagsasampa ng kaso against Daryl Yap. So ngayon, sabi mo nga na isampa na yung cyber libel case against Director Daryl Yap. Ano na ngayon ang sitwasyon dyan ngayon? Nakaalis na ba ulit itong kampo nila Vic Soto? Can you give us an update?
Nauna nang umalis si Vic Soto, huling nagpa-interview itong sila Attorney De La Cruz. As of now, they said na around 48 hours about that time, magkakaroon ng confirmation from the court kung ano bang mangyayari from this case. So ngayon, nasa waiting game pa ang kampo nila Vic Soto. Clarify ko lang, Denise, bakit sa Muntinlupa final to? Most likely dahil nga malapit dito yung bahay ni Vic Soto Okay. and nasa jurisdiction siya ng Muntinlupa RTC, Diego. Alright, thank you for those updates, mobile journalist Denise Valdez Sancho. About the once again controversial director Daryl Yap. Sige. Alright, don't go away. We're not done yet. May dalawa pa tayo. Stay with us. Padre Jesús Nazareno. Welcome back. You're still watching Brunch here on One News. Mabilisan lang, si it's a Ate Nina Benales, si Tita Esther Abaya, at saka Royce Letun and Ping Toledo, at saka si Ate Luz nanonood sa atin, and si Tasha. Hello, di mo pinatapos yung intro ko. Ano ba? I was gonna say it's a translation na Okay. Thursday. Okay, go. 9:50. Okay, let's go. Nagagalit si boss. Balikan naman po natin ang sitwasyon sa nagaganap na traslasyon. This time around, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, kumusta ang sitwasyon dyan sa Quiapo, sa Maya Minor Basilica? Signal ni Julie. Julie? Yes, Angela, Diego. Tuloy-tuloy nga yung dating ng mga deboto na nais magsimba dito sa Quiapo Church. As of 7 a.m., 30,000 na yung kabuuang bilang ng mga nagsimba. Wala pang bagong update na ibinibigay sa atin yung MPD ngayong mag-aalas 11. Wala pa naman daw na itatanang any untoward incident yung Manila Police District. Bagamat may mga nakumpiska na mga ipinagbabawal na gamit gaya ng bala ng barel, kutsilyo at gunting. Kaya pinapayuhan nila yung mga deboto na sana raw wag nang magdala ng mga bagay na makakasakit sa kapwa, lalo ta dikit-dikit at siksikan nga. Kaya delikado na magdala ng mga ganyang bagay. Tinitiyak din nila kasi na kukumpiskahin yan at hindi nyo naman maipapasok dito sa loob. Naka-standby din naman yung mga medical personnel dito kasi may mga posibleng sitwasyon gaya ng mga nahihilo o kaya yung mga hinihimatay or yung biglang sasamaan lang ng pakiramdam. Kaya meron ding mga first responders and medical stations dito kung saan pwede silang dalhin. Doon naman sa sumasama sa traslasyon, Angela, Diego, meron ng 3 na nasugatan at ginagamot ka ng MMDA First Aid Station. Nagkaroon sila ng hiwa sa paa at saka gas-gas sa kanilang pinte sa kasagsagan nga ng prosesyon. Pero kahit na mahaba yung pila, kung makikita nyo sa likuran ko, kahit na dikit-dikit yung mga tao, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga deboto. Baon nila sa kanilang mga puso yung hiling at manalangin pang sa Poong Nazareno. Yung isa sa mga nakausap natin, humihingi para sa anak niya na hindi na raw nakakita. At yung isa naman, gaya nung ilan sa mga miyembro ng Ios del Nazareno, talagang namanata na devotion na tumulong tuwing pista ng Nazareno at iba pang mga okasyon dito. Hindi daw para sa hiling, kundi para sa mga bagay na hindi nila hiniling pero ibinibigay naman daw sa kanila. Isa lang, Angel and Diego, yung sinasabi ng mga deboto dito. Hanggat kaya nila, tuloy daw ang panata at debosyon. And Julie, yung mga dyan sa Quiapo, from where you are, most of them are they going to wait na makarating ang andas dyan? Karamihan sa kanila, doon sa mga karamihan ng dumadalo dito, talagang misa lang yung iniintay nila. Kasi sa other end ka na lalabas hindi ka na makakabalik dito.
yung mga gustong maghintay, babalik sila sa kabilang gilid. Papakita ko sa inyo yung other side. Babalik sila dito sa labas. Iikot ka ulit, iikot ka. Iikot ka ulit, Okay. pipila ka ulit ng mahaba. Pero Kasi- mukhang mahaba pa, matagal-tagal pa naman yung prosesyon. So by that time, siguro nakaikot na sila and pwede ulit nandito sa gitna. Yan ang yung mga ihot Nazareno. No? Talagang pinabantay nila kung sino yung mga pasok sa dadalo ng misa. Okay. Julie, over the years, pagkatapos ng traslasyon, ang naiiwan na gabundok na basura dyan mula doon sa mga nakikilahok ng traslasyon. Ngayong bang taon na to, mayroong mga bagong panuntunan para na hindi na mangyari yun? Sorry, Angela, hindi ka Diyos, pati kasi yung signal. Pakiulit yung question. Over the years, Julie Baisa, yung mga gabundok na basura na iiwan dyan pagkatapos makilahok ng mga deboto ng traslasyon. So, I was wondering kung meron ba ngayong bagong panuntunan dyan ng lokal na pamahalaan ng Manila para hindi na mangyari ulit yun. Oo. Actually, ngayon pa lang kinokolekta na marami nang umiikot dito na mga taga-MMDA at saka ibang mga personnel na nagkokolekta ng mga basura. Kung makikita nyo, medyo malinis na actually yung paligid at maayos yung daloy ng pila. Kasi yan nga daw yung iniiwasan ng pagkakawag. Nakakapiliwang dito sa loob. Ako medyo nawawala-wala ka. Julie? Oo, kasi yung signal dyan sa area Oo, Mahina talaga oo. Julie, can you still hear us? Wala na. Oo. Subukan na lang natin balikan itong si Julie Baisa na nasa harapan siya ng Menor Basilica. Yes. Kung saan nag-aantay yung ibang mga deboto or talagang nakikilahok naman dun sa mga Magmamas. misa. Ito, nagmamas. May hourly mass kasi dyan. Kung gusto mo daw sumalubong, ikot ka na naman ulit. Oo. Okay, sige. Maraming salamat. Jaco. Maraming salamat sa updates. That was Mobile Journal, Julie Baisa. Kung narinig mo kami, ingat. Right, let's move on. On our second spot, the number of Filipino families who consider themselves poor is at its highest in 2 decades. According to the latest survey by the Social Weather Stations or SWS, 63% or around 17.4 million Filipino families identify as poor. This marks a 4-point increase from 59% in the previous quarter and represents the highest self-rated poverty rating in 21 years. The survey conducted from December 12 to 18 also revealed that 11% of Filipino families consider themselves borderline poor, while 26% view themselves as not poor. Yan, 26% na lang ang nagsasabing hindi kami poor. Pero dyan merong isa rin ng very significant dyan yung pagtaas din nung mga bilang nung newly poor. Yeah. No, na ibig sabihin talaga dumadami pa The siya. younger workforce. Oo. Kasi ngayon, 'di ba, usapan natin kahapon pa tungkol sa sa inflation. Sige, mas gusto ko pa pag-usapan So we have to pero move on to the next. marami pa tayong gustong pag-usapan. Let's continue with our countdown. On our top story, China has replaced its so-called monster ship in the West Philippine Sea with another vessel. Here's the report. After almost a week of roaming around our exclusive economic zone, China's so-called monster ship has moved away off the coastline of Zambales. But according to the Philippine Coast Guard, China replaced the vessel with another ship. It came from Guangdong and moving towards the same path made by the monster ship. Using the satellite-based dark detection system from Canada, the PCG last spotted the CCG-3103 some 60 nautical miles from Pundakit, Zambales. Ito namang China Coast Guard 3103 is appearing to be the replacement vessel to sustain their presence in this area. To China Coast Guard 5901, this is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra, MRRV 4409. Our BRP Cabra, meanwhile, will continue to monitor the situation in the area. But the PCG said it will also be replaced by the bigger BRP Teresa Magbanwa. This as they expect the monster ship to return any moment. Well, that can still be a possibility, no? The mere fact that China Coast Guard 5901 can stay as long as 45 days at sea, no? Without being replenished. Aside from ships, the Chinese Navy has deployed a helicopter. The Chinese government has always insisted that their presence in the disputed area is legal, despite it being covered by the exclusive economic zone of the Philippines.
For News 5, Gerard de la Peña, we are One News. Yan. Please continue to tune in here sa One News, sa 1PH, and of course sa TV5 din para dun sa mga iba't ibang updates pa tungkol sa ongoing traslasyon dyan sa Manila ng Poong Jesus Nazareno. Alright, and that wraps up today's episode of Brunch. Join us again tomorrow. I'm Angela Lagunsan Castro. And I'm Angelok Go! Castro III. We are One News. All sides, all the time. Kalimutan ko.